Hi guys, welcome to Psych Senate. In Psych Senate, we bring justice to everyone. With a little bit of chicas in between. I'm Patrick Denver. And I'm Natalie Faye Infante. And I'm Nicolas Dalida, and we are Psych Senate. So guys, question ko lang sa inyo. Are you doing good today? Are you doing okay? Are you fine? How was your day, guys? Okay lang. Eto, buhay pa. Medyo exhausting. Very good. Medyo maraming ginawa. Yeah. But we're doing fine. Ito, trying to survive the finals, right? You can do. And The reason why I asked this question, because this question is related to our topic today. Yeah. It's all about mental health and depression. So, ano nga ba ang depression para sa inyo? Sige, mauna ka na, Dalida. sa akin, depression, yung suffering, nagsasuffer ka sa isang problema na wala kang masabihan. Like, sinasolo mo siya and feeling mo lagi lonely ka. Like, alam mo yun sa akin yung depression, yun lang sa akin yung depression. So, sa akin naman, yung depression, life-threatening talaga siya. Kasi, hindi naman lahat ng tao matitibay yung loob, di ba? Kasi, onting lungkot lang or onting ganto lang, syempre pinanghihinaan agad ng loob. Yung iba, it might cause suicide kasi, 'di ba? Kasi halo-halong problema and then yung tao minsan iniisip niya suicide na lang yung pwedeng maging solution para matapos. Yung ganun ba? Ganun yung depression sa akin. Sa'yo, Denver. Sa'yo, ikaw naman. For me, depression is being like somebody else. Kasi depression is it makes you like you're not yourself. Yeah. Like, I mean, you do not function the way you are, the way you want things to be, kung ano yung mga gusto mong bagay na gawin, hindi mo siya magawa kasi you're not focused. You're not focused on anything. Parang nakafocus ka sa negative thoughts. Hindi ka makapag-function bilang isang normal human being. Which Yes. is, para sa akin, you're not you when you have it. Yeah, totoo yan. You're not contented of who you are or what you are like that. You're trying to be someone else. So, ayun, pag-usapan na natin si Cecilia. Ipasok na natin sa usapan natin si Cecilia. Sige, unahan niyo na, mga kuya. Kuya? Sino nga ba si Cecilia? Kasi, nabasa naman natin lahat kung ano yung story behind Cecilia. So, dito kasi sa study natin, papasok na kasi Cecilia. She is 29 years old na may asawa, may anak, and siya nga yung na-diagnose sa may MDD or yung major depressive disorder. And based sa case study na to, may history siya sa family background niya, which is iniwan siya ng mother niya. And then, sa current living niya naman, parang nagkaanak siya, ganon. And then, parang hindi sinasadya, hindi kagustuhan na nagkaanak siya sa third baby niya ata. And then yun, parang naghalo-halo na, postpartum, stress, tapos yung traumatic event pa niya na nangyari sa before niya, sa family background niya. So, parang yun yung pinaka-main na reason kaya siya na-diagnose ng may MDD. Yun. And she also stated, di ba, na she had daily crying spells, like araw-araw siyang out of nowhere, feeling sad all the time, tapos nagkakaroon siya ng overeating habits. Tapos, hirap din siya matulog. Yeah, which is part of the MDD. Symptoms ba, ganun? Have you guys experienced that? Yung parang you're not feeling okay na parang hirap kayo, kumilos, alam mo yun? Kasi ako, personally, na-experience ko din siya. Kayo ba? Ako, oo, syempre. Kasi, parang ang bigat sa pakiramdam kumilos. Parang tinatamad ka na, ewan. Ganun ba? Parang di mo magagawa yung isang bagay na maayos kapag may dala-dala ka sa mo. Ganun, parang mabigat yung dibdib mo. Parang like waking up with, yung kakagising mo lang, like,
feeling mo pagod na pagod ka na agad sa buwan. Like, wala kang gana sa lahat. Yeah, it feels like you're having a big rock on your chest. Yes. Umaga pa lang ang bigat na. Ang bigat na. Like, di mo ma-express yung sarili. Automatic sad. Automatic. Yeah. Yung ano mo. Si sadness yung nagko-control sa'yo. I think this is a really nice topic. Kasi, kung alam ng lahat, ang about sa mental health is hindi masyadong dito sa Pilipinas. Like, this should be talked about. I mean, hindi lahat aware sa kung ano mga... Kasi sa Pilipinas, mababa yung tingin nila sa... Yes. Mga gantong sakit kasi nga hindi siya visually nakikita. Like yung sa iba, parang tingin nila sa depression, parang nag-i-inarte lang. Yes. Which is, yung totoo, na siya, disease na siya, di ba? Na nararanasan ng tao. Totoong sakit siya. Hindi lang siya cardiac. Na kailangan ng medication, ng therapy, yung mga ganun ba? And the worst part is, people are ashamed to admit that they have, yung may problema sila sa... Oo, yeah. I mean, kasi, syempre, they feel threatened to be mocked na baka sabihin sa kanila na, ay, ayan, may sakit sa utak, ay, baka yan, alam niyo, hindi ka normal, may problema siya sa pag-iisip. Which is, masyado siyang, alam mo yun, hindi ibig sabihin na may problema ka sa sakit ng utak is, ikaw yung minority. Halos lahat nakakaranas niyan. Ayun ang siguro. Oo, totoo. And it can be overcome. Yeah. Feeling kasi nila, hindi sila tanggap ng society as may sakit na ganun. Kaya, minsan imbis na mapabuti, mas lalong... Kaya, di ba minsan, dinedeny nila na ganito, ganyan. Di nila need ng medication kasi wala lang naman to, ganito, ganyan lang, di ba? Kasi kung i-compare natin yung situation natin kung Cecilia suffered a lot. I mean, kung siguro tayo na sitwasyon din niya, most probably, we have gotten the same. Like, I mean, major depressive disorder, that's severe, bro. Sa pangalan pa lang, that's not a joke na, di ba? Ibang usapan na. I mean, who read the study? I mean, what are the underlying factors? Bakit siya nagkaganon? Unang-una, alam ko genetically na namana niya. Kasi Cecilia stated that her mother and her aunt are parang, I mean, in their life, they're not happy. Pero she stated that most of their life, they're not happy. Experience din. Yes. History ba? History. Okay. Given the fact na Cecilia, growing up in a Western country, iniwan siya ng nanay niya. At an early age. I mean, see? Diba? There's a lot of development na hindi niya na-experience. Having a mom, having taken care of by her mom. Wala kang mother figure. So, lalo na't babae si Cecilia, di ba? So, parang di niya alam kung paano siya pag siya na yung nandun. Wala siyang tinitingala. Yes, and she got pregnant. Nakadagdag pa yun sa factor na wala siyang mother figure and probably she doesn't know how to be a mother. So, part ng stress niya yun. Am I doing good enough as a mother? Ayun yung siguro mga common questions niya sa utak niya at that time. Na nakadagdag sa stress niya. Ayun po nga. Then, syempre, if tinanong mo, am I good as a mother? Syempre, kasunod nun, am I good as a wife, di ba? Yes. Yeah. Laging magkarugtong yan. Am I good as a person? As a person, yan. Magkakarugtong siya. Tugtong na, di ba? Lagi niyang, parang doon na nag-start yung pagiging doubtful niya sa sarili niya. And isa rin sa naging factor kung bakit nadagdagan yung problems niya, yung stress niya sa buhay niya. Is because yun nga, yung dumagdag pa yung about sa financial, di ba nga, based sa study kasi, parang nagkaroon sila ng problema ng asawa niya. Simula nung na-injured yung husband niya, tama ba? Na-injured yung asawa niya, and then nagka-problem na sila sa how to manage their finances. And before that, workaholic na talaga yung husband niya. Oo, di ba? Doon pa lang, una pa lang workaholic. So, provider siya, and then nung na-injured, parang nawala na, di ba? Yung income nila. Naghalo-halo na talaga.
kapag gumaling pa yung asawa niya, doble kahit pa, mas magiging workaholic. Oh. Kasi parang ano siya eh, parang sobrang eager niya naman ulit magtrabaho, di ba? Actually, isa rin yun. Like, syempre, if you're husband and wife, your unang mong takbuhan is, syempre, yung partner mo. Oo. If sobrang workaholic ng husband niya, saan siya naglalabas nung dinadala niya? Diba? Sinasarili niya na lang. And I think nagkaroon din siya ng antisocial na, na face. So, masasabi talaga natin siya major depression disorder. Yeah. Dahil it also stated that parang she doesn't feel like going out with her family sa mga family gatherings. Sa mga family occasions. Yeah. Like, right. Hirap siya matulog, had trouble sleeping at night, had overeating habits. Kain siya ng kain. Like parang stress eating. Diba? Stress eating. Yeah. Pinaka-common talaga. Yung mga times, coping mechanism. Diba? Yung mga bigla kang iiyak. Speaking of her depression, there are two kinds of therapy, if I'm not mistaken. ITP and CBT. Yes. And I think CBT suits best for the client, Cecilia. Dahil cognitive behavioral therapy siya. Yes. And our study also indicates that the client, if able to continue in therapy using CBT, would probably be very successful. Yeah. Dahil, di ba nasabi naman na mas effective daw sa kanya yung therapy compared sa medications. Dahil sa medications niya, meron siyang after effects or side effects na nagkaroon siya ng dry mouth or cotton mouth. Kaya mas convenient yung CBT sa kanya. Yes, mas okay yung therapy compared sa medications. Pero I don't think na it applies to all dahil siguro it depends pa din. Depende pa rin sa tao. It depends of the severity or it depends on what kind of person we are dealing with. Depende sa pagtanggap ng tao sa medications. Yes. Ng katawan natin. Kasi hindi rin naman gagana medications kung wala kang therapy. Wala kang binabago sa sarili mo. Oo. And I think medication is just for a short-term dito na panlunas. Oo, isa pa yan. Like I mean, syempre, di ba, pag mag-take ka ng gamot, it is the tension, it is the pain, it is the, wala namang nararamdaman mo. It suits you, di ba? Parang nakakalma ka niya, pero for a limited time. Dahil kapag wala nang effect yung gamot, balik ka ulit sa dati. Kung gamot lang ang pagbabasihan mo, balik ka ulit sa dati kasi wala kang foundation, wala kang binuild up sa sarili mo, wala kang binagong patterns. And unlike sa therapy na napapractice talaga yung mo. Kasi sa CBT, yung utak. Kasi sa CBT, if I'm not mistaken, it includes changing your behavior, thinking process. Specifically, binabago niya yung pag-isip mo ng negative thoughts, diverting it to a more positive way or a more productive way na hindi usually all the time na kapag nakaka-feel ako na malungkot ako, maglalaslas ako, kaya magbibisyo ako, o kaya... It's actually turning you back to normal. Like, kung ano ka, di ba? Kasi kapag yung depression, nababago niya talaga yung tao. It affects all of you. Diba? Tulad nung sinabi ni Ipil kanina na, like, you want to be someone else, di ba? Sinabi niya yung kanina na. Baga, binabalik niya yung contentment mo sa sarili mo na kung paano ka talaga as a person. And I also think that prior sa, syempre, na-diagnose na siya, I think it really affect her life positively. Dahil she also stated that therapy is parang successful sa kanya. Di ba, tinigil niya nga yung medication niya dahil sa tingin niya na hindi naman yun talagang, ayun yung nakapagbabago sa kanya, which is yung therapy. And she also stated that she parang mas naging immune siya sa mga problema, mas na-handle niya yung sarili niya very well sa buhay niya. And she's more happy now. So, di ba, ang ganda pakinggan na therapy really works.
Now, guys, that we know that therapy really works, here are some suggestions according to Jennifer Koff that is medically reviewed by Dr. Kevin Wonder. First of the tips are follow your treatment plan and medication plan. If you don't take the treatment plan, you run the risk of developing severe complications, which is totoo nga naman. Kung bigla mo siyang hihinto or hindi mo siya susundin, pwedeng mas maging severe yung depression mo or else baka magkaroon pa ng ibang complications. Next is yung surround yourself with positivities. And we all know naman, guys, 'di ba, na staying positive can help us to gain a healthy mental health. Syempre by reducing our stress, anxiety, mga ganun. Syempre nakakatulong 'yun para mabawasan yung mga iniisip nating negative thoughts, mga ganun. And then next is develop your support system. Syempre mahalaga to sa mga tao kasi syempre dapat mag-focus tayo dun sa set of people na nakaka-boost ng confidence natin, yung healthy para sa atin, yung ganon, para maiwasan natin yung depression na sinasabi nila. So next is develop a healthy lifestyle. So yung physical being healthy physically is malaking tulong din siya para mabago yung nararamdaman natin emotionally. Like, example is doing activities, physical activities na na-enjoy mo yung ginagawa mo. So, nababago rin ito yung mood mo kung paano ka mag-cope dun sa depression. Yeah. Okay. Next is also simplify life. If dumating ka sa point na magkaroon ka ng mga problema, try to make it simple. I mean, yes. If you know that your problems is simple, then find a solution that is simple. As it is. Yeah. Hindi masyadong pahirapan. Yes, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Make it simple. If you cannot handle it on your own, maybe ask for someone else help. Diba? Yeah. Yung kung hindi natin kaya, hingi tayo ng tulong sa iba. Huwag natin solohin. Yeah. Natin pakomplikahin na sosolohin natin lahat. Yeah. Totoo. So, ayun, lastly, develop a plan. So, hindi lang siya basta develop ng plan as is. Siyempre, kapag ka-clear yung mind mo, mas nakakaisip ka ng mga paraan na, example, kapag nangyari sa akin yung ganito, ano yung gagawin ko? Bago ka magplano ng ganun, siyempre, kailangan clear yung mind mo. So, parang meron ka ng backup sa mga mangyayari sa'yo, kung ano mang mangyayari sa'yo. Kung dumating man yung episode na ganito sa'yo, ano yung gagawin mo? Okay. Diba? Yan. May concrete plan ganun. Yes. Yeah. Okay. And with that, we hope that discussion will enlighten our listeners about mental health and depression. This is to spread awareness about the causes and how we can help other people, showing early signs of not just depression, syempre, iba't ibang klase ng illness or mental disorders. Yes. And again, we thank you for listening to our mini podcast. Till we meet again next episode. And we are Psych Sense.